Ayan, hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay, ang ating Ama na may gawa ng lahat ng bagay. Tunay nga na lahat ng bagay ay ah, hindi aksidente at niloob niya mapangyari. At ngayon, tayo ay mag-aaral muli ng kanyang salita sa Hebrews 10. Paalala ko lang po mga kapatid, no, sa mga makakanood po na itong video na to kung saan man po aabutin, hallelujah, ay panoorin muna natin yung mga nakaraang mga video bago po tayo manood dito. Para lang meron tayong konteksto. Nasa tama tayong konteksto kapag nag-aaral, no? At nagbabasa ng salita ng Diyos. At para din maunawaan natin kung ano yung pinag-uusapan na namin dito, no? Dahil may mga bagay dito na ina-expect ko na meron na po tayong idea. Kaya purihin ng Diyos. Sige po. Hallelujah. Nung nakaraan, tayo ay nag-aral ng Hebrews 9 at marami tayong mga natutunan, no, sa Hebrews 9. At hindi naman po, kung titingnan natin, no, hindi naman po talaga bago lahat ng bagay na naitatag dito sa lupa. At lahat ng bagay na ginawa nila Moises, no, gaya ng mga tabernakulo at mga kasangkapan, ay lahat ng yan ay ah, larawan lamang ng tunay, no, na templo sa kalangitan. So kung ating mapag-aaral, no, na lahat ng bagay ay nakita mismo ng mata ni Moises, pinakita sa kanya ng Diyos upang kanyang gawin para kamukhang kamukha, no. So ngayon pag-aaralan natin, no, bakit niloob ng Diyos sa Hebrews 10, bakit niloob ng Diyos na gawin, no, ni Moises ang tabernakulo? Bakit niya niloob yung mga bagay na ito na mapangyari? So sige po, tayo ay magsimula na ng ating pagbabasa sa Hebrews 10. Hallelujah. Sabi diyan sa 1, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Hindi ang tunay hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon, no? So dito ang sinasabing kautusan, mga kapatid, ay kautusan patungkol sa templo. No, sinasabi dito ang mga kapatid na yung tabernakulo dito sa lupa, itinatag yan ng Diyos, no, upang maging larawan ng tunay na templo na nasa langit. So, ibig sabihin larawan, no, isha-shadow niya yung mga nangyayari sa langit, yung mga gagawin, no. Sapagkat alam naman natin, no, na pinlano na lahat ng Diyos yan eh. Bago pa man bago pa man itatag ang sanlibutan, pinlano na lahat na may maitatatag na saserdote ng mga saserdote, no? Pagkasaserdote dito sa lupa sa pamamagitan ng mga Levita ay magiging anino ng mangyayari sa hinaharap kung paano maililipat yung pagkasaserdote, no, from Levites into Melchizedek, which is sa ating Panginoong Yahushua, no? Yun din yung binasa natin dito sa Hebrews 8:5 nung nakaraan. Ano ba sinabi sa Hebrews 8:5, mga kapatid, no? Sabi diyan, na naglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit na niyang gawin ang tabernakulo. So bago pa niya gawin, sinabihan siya ng Diyos. Ano sabi niya? Sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong pinakita sa iyo sa bundok. No? So kasama to sa plano ng Diyos, anino ng mga bagay sa mangyayari. Madami naman mga bagay na anino ng mga mangyayari sa hinaharap. No? Kung noon, physical, ngayon, ginaganap natin spiritual. Kasi nga, yun ang tinatawag na mabubuting bagay, no? Sabi sa kasulatan din, no, na tayo ay sumusunod, no, hindi sa letra,
kundi sa kautusan ng Espiritu, which is sa pamamagitan ng ating siya. So hindi naman ibig sabihin nun na wala na yung kautusan, yung Ten Commandments, food law, no? Nandyan yun, kautusan. Yung tinutukoy nating mga anino, mga kapatid, no? Ay yung pinalitan, no? Ay yung mga ordinansa at yung mga paglilinis, no? Patungkol sa templo, yung mga paghahandog. Yun yung pinalitan sa kautusan. Aside from that, wala nang iba, no? Wala nang iba. Ano pa ba yung mga example, mga kapatid, no, ng mga anino, ng mga larawan sa hinaharap, no? Mababasa natin sa Colossians 2:16, sabi dito, sino nga ay inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat, no? Sa 17, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Alright, no? Sabihin, mga bagay na to ay anino lamang na mga bagay na darating. Hindi ibig sabihin na anino lamang ay hindi na natin gagawin. Sabi diyan, sino man ay wag humatol nga sa inyo. So wag nating hayaang hatulan tayo no sa ating mga ginagawa no sa ating mga pinaniniwalaan no. Gaya ng mga pagkain, gaya ng pag-inom natin no, gaya ng ating mga kapistahan na ating ginagawa. At yung bagong buwan o araw ng Sabat. No? So dito sa bagong buwan na to, pag-uusapan natin to sa mga susunod, no? Ah, hindi siya sa na ano, na ginawa ng Diyos as holy, no, sa Israel. Kasi ang mga ginawa ng Diyos na holy ay yung Sabbath at yung mga holy days. Ano ba 'yon? Yung mga kapistahan. So, sabi dito, anino lang. Sabihin sa future, ano ba yung mangyayari sa future? Sa bagong Jerusalem, no? After ng lahat ng bagay ay maitatag na ng Diyos, no? At mailagay sa tamang kalalagyan. Sabihin, pagka naibigay na ulit sa Diyos, no? Ni Kristo yung glory ay gawin niyang bago ang lahat ng bagay. So may bagong langit at bagong lupa sa Revelation, no? At after nun, bababa ang bagong Jerusalem. At doon natin gagawin yung larawan na to. Yung mga pagkain, pag-inom, kapistahan, bagong buwan, araw ng Sabat. Lahat ng yan, mangyayari yan sa hinaharap, no? O meron ba tayong ah, patunay na mangyayari yan sa hinaharap? Yes. Dito sa verse na to. I-search ko lang saglit mga kapatid. No? Sa Isaiah 66 verse 23. Ano ba ang sinasabi diyan? Ayan, sabi dito sa 66:22, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at inyong pangalan. No? So, yung mga Levita. Alright? At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, no, ah, sa panahong kung paano mailalatag no, yung bagong langit at bagong lupa, gaganapin yung mga bagay na iyon. So, larawan talaga siya ng hinaharap natin. No? So, ano bang difference? Ano ba yung ano natin doon? Ano ba yung part natin doon? Di pinapractice na natin ngayon. No? Kasi ngayon yung gaganapin natin sa hinaharap. Alright, so balik tayo dito sa Hebreo. Sa 2, sabi niya, sa ibang paraan, hindi dito muna, hindi pa pala tapos mga kapatid, no? Kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog
taon-taon. No? Sabi sa 2, sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog sapagkat ang mga nagsisisamba yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nakaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. So dito, sinasabi dito, gaya na napag-aralan natin ng last, no, na hindi naman talaga nagpapasakdal. Ano ba yung sakdal? No, nagpapatuwid, no, ng tao ang mga paghahandog. Ito yung paghahandog na to, ukol to sa kasalanan kasi madaming uri ng paghahandog, mga kapatid. May paghahandog patungkol sa pagpapasalamat, no? May paghahandog patungkol ah, sa grain offering, no? Sa mga ganun, madami mga paghahandog. Pero ibig sabihin lang nito, yung paghahandog ukol sa kasalanan, yung gusto ng Diyos. Bakit? No? Hindi niya gusto 'yon kasi nagsisilapit lang ang mga tao, no? Dahil doon sa paghahandog na 'yon. Nagsisilapit na sila sa Diyos sa pamamagitan noon. So, ibig sabihin, hindi nababago ang puso ng tao sa pamamagitan ng paghahandog. Bakit? No? Kasi kung talagang mabisa, no, na makapagpabago ng buhay ng tao ang paghahandog ukol sa kasalanan, no, di sana hindi na paulit-ulit naghahandog yung mga tao, mga Levita, no? Ang sabi dito, no, hindi ba dapat tumigil na sila sa paghahandog kung sakaling nakapagpapasakdal yun natin doon, no? For example, isa kang magnanakaw, no? Nagnakaw ka, so nahuli ka, ginawa mo, naghandog ka, no? Para malinis ka sa kasalanan mo, no? Mapatawad ka. Pero mga kapatid, no, sinasabi dito na hindi ka nagbabago. Hindi binago, hindi nagkaroon walang nagkaroon ng transformation sa heart mo. Bakit? Kasi nga hindi ka naman nakapagsisi, no? So kung talagang nakakapagpabago ng buhay at ng puso, no, at nakakapagpabalik sa Diyos ang paghahandog ukol sa kasalanan, hindi na sana siya ulit maghahandog pa ukol sa kasalanan na 'yon. So ibig sabihin, hindi na siya dapat umulit pa sa kasalanan, no, na pagnanakaw kung nakakapagpabago, no? Pero kung nagnakaw siya ulit, ibig sabihin lang nun hindi siya nagbago, hindi siya nagsisi sa kasalanan niya. So katunayan lang 'yun, no? Samba na nilinis ng minsan, sabihin nalinis na siya eh. Nagnakaw siya eh. So naghandog na siya. So ibig sabihin, na-atone na 'yung kasalanan niya, no? Pero meron pa rin siyang budhi ng kasalanan, no? Meron pa rin siyang baga yung heart niya pa din is nandoon sa kasalanan sa pagkakasala. Naunawaan po natin, no? Kahit ngayon, may mga ganyan pa din, no? Sorry, Lord. Panginoon, patawarin mo po ako, no? Just to come up lang din na para lang ano nila, ma-feel nila na sila'y malinis na. Pero hindi yon ang nagpapalinis sa isang tao. Ang nagpapalinis sa isang tao yung pagsisisi niya sa kasalanan niya at pagtalikod, no? Pag humingi ka ng tawad, ibig sabihin nun, hindi mo sinasadya, hindi mo nagagawin. No? Kung nasasadya mo man, gaya nagnakaw ka, no? Hindi yun willingly na ginagawa mo or ignorant ka pa, hindi mo alam na kasalanan pala yun sa Diyos. Kahit bata ako, alam ko mali pa rin yung magnakaw, no? Kahit di ko pa narinig yung Ten Commandments, eh. 'Di ba? So parang ah blinded lang talaga ako sa salita ng Diyos, no? So, ignorant pa ako nun. Pero ngayon, alam ko na mali magnakaw. Pag nagnakaw ako, no, na willful ako gawin yon, mga kapatid, doon na tayo magkakaproblema. Ibig sabihin, hindi pa rin ako nabago. Hindi pa rin ako nalinis. Walang bisa pa rin sa akin yung kapangyarihan ng Diyos. No? Hindi naman pwedeng hindi ko sinasadyang magnakaw. Eh. No? May sabi nun, gumalaw yung kademonyohan ng kamay ko. No? Hindi ko alam yung ginagawa ng kamay ko, nanakaw ko yung ano. Di ba? Hindi naman pwedeng gano'n. No? So, yung pagnanakaw kasi, intentional yan. No? Pero,
Mamaya explain natin anong difference ng willingly sa not willing. Meron kasing kasalanan na hindi ka willing pero nagawa mo. Pwede pala yan, no? May kasalanan kang hindi ka willing pero nagagawa mo or nagawa mo. Huwag naman yung nagagawa kasi paulit-ulit na yun, mga kapatid, no? Yung nagawa mo pero hindi ka willing, no? Pero may willing kang gawin kahit alam mo mali, ginusto mo pa din, kapahamakan. Ibig sabihin nun yung ano nun. So, hallelujah, no? Sabi dito sa 3, ngunit sa mga haing yun, ginagawa ang pag-aalala sa mga kasalanan taon-taon. Alam niyo kung bakit ayaw ng Diyos yan? No? Kasi ibig sabihin nun, namumuhay pa rin sa kasalanan ang Israel taon-taon. Kasi pinapaalala natin sa pamamagitan ng paghahandog taon-taon ng punong pari, no, na nabubuhay pa rin sa kasalanan ng kanyang bayan. Masakit yun sa Diyos. Ayaw niya yun. Hindi niya gusto yun. No, 'di ba ang nais niya ay pagsunod. Dahil first of all, kung nakakasunod tayo sa Diyos, hindi na natin kailangang maghandog ng paghahandog patungkol sa kasalanan. Kaya obedience is better than sacrifice. Ano, right? Yung sacrifice, mga kapatid, ginagawa yan pag hindi mo sinasadya. Ah, all right. Sabi dito sa 4, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagpaalis ng no. Nalilinis tayo sa pamamagitan ng dugo. Pero yung aalisin yung kasalanan sa iyo, hindi. Alam niyo kung bakit, no? Kasi ano yun eh, tawag doon, hindi nalilinis yung budhi sa pamamagitan ng atonement. Ano ba yung budhi? Conscience. Conscience natin saan? Sa kasalanan. Sabihin, nandun ka pa rin sa kasalanan. Alipin ka pa din ng kasalanan, no? Kahit na nilinis ka, madudumihan ka pa rin kasi nga alipin ka dun eh. No? So hindi talaga siya nakapagpapaalis ng tao, ng kasalanan sa tao. Alright? Kung adulterous ka pa din. Kasi patuloy mo pa rin gagawin yun eh. Naghahandog ka lang. No? Pero dito, sinasabi ng Diyos, no? Sinasabi ng ano ng kasulatan. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan na sinasabi, hain at handog ay ito ano to verse to mga kapatid, no, na hinango sa Psalm. Sabi dito, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang inihanda mo sa akin. Sa 6, ganito ang sinasabi niya, no? Kinlarify ko kanina, hindi handog na, mayroon lang specific na handog na hindi niya gusto. Ano yon? Sa mga handog na susunugin at haing patungkol sa mga kasalanan. Sin offering ang tawag dyan, no? Ay hindi ka nalulugod. Hindi siya nalugot at di siya nalulugod, no? Sa mga ganon, no? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarit, no? Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. No? Hallelujah. So kung babasahin natin yan dito sa ano, sa Salmo, meron niyang kasunod eh. Basahin natin, no? May kasunod diyan sa 8. Ano ba sabi niya sa 8, no? Aking kinaluluguran, sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, at ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. No? So ibig sabihin, no, hindi naman bagong bagay na nasa puso ng isang tao ang kautusan ng Diyos. Ibig sabihin na nasa puso, ah, willing siyang sumunod sa Diyos. Meron siyang takot sa Diyos. No? So hindi lahat ng Israelita nasa puso ang salita ng Diyos, ang kautusan. So ang ibig ko lamang sabihin, no, na napatungkol sa paghahandog, no, na gaya ng sinabi ko kanina, mas nalulugod ang Diyos kung tayo ay sumusunod sa Kanya at nagiging tapat sa Kanyang mga salita. Hallelujah. So, no?
Sabi niya dito, sa itaas ay sinasabi, yung ano verse sa itaas, ang sabi daw, mga hain at mga handog at mga sunuging buo at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo kinalulugdan. Mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. No? Ah, kung kung nasa context tayo, patungkol to sa paghahandog sa kasalanan. Dahil may mga paghahandog nga na hindi naman patungkol sa kasalanan. Okay? Ayan, sabi niya dito sa 9, saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ng iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, sabi niya dito sa 10, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. No? Sinasabi dito na ang mga handog na hayop at mga susunugin ay hindi nakakapagpasakdal sa tao. Pero ang handog na ginawa ni Kristo ang siyang nagpapasakdal o nagpapakabanal sa tao. No? At yon ay minsan lang niyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Yung katawan niyang inhandog niya. No? Sa paanong paraan, siya ay namatay, binayubay, no? Sa krus. Sabi ko nga, kinatay. Ang kinatay eh. No? Kasi ginawa siyang ano eh, ginawa siyang parang hindi tao. No? Yung pagkakaano sa kanya, ah, pagkakapahirap sa kanya. No? Ni Kristo na minsan magpakailanman. Yan, mga kapatid. Yan. So ano bang pinagkaiba mga kapatid no ng handog ng mga Levites sa handog na ginagawa ni Yahushua no? Ito yung difference nun. According sa Acts 2:38 ganito. At sinasabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yahushua, no, Hamashiach, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So dito ang difference is magiging tulad na tayo nila David. Ano ba yung difference ng isang normal na Israelita kala David? Si David meron siyang Espiritu ng Diyos. No? So sa paano tayo nagiging banal? No? Spiritual. Kung tayo ay mangagsisisi sa ating mga kasalanan at magpapalinis, no? Bautismo, ibig sabihin yan, linis, paglilinis, no? Sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua. Sa kanyang otoridad, no? Sa kanyang sa ilalim niya tayo magpapalinis, no? Dahil siya ay ating punong pari, no? Siya ang ating punong pari at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung Espiritu ng Diyos, no, ang siyang maglilinis sa atin spiritually. Alright? So yun ang diferensya. Spiritual ang pagkalinis sa atin, no? And physical. Kasi yung paglilinis naman sa atin, dalawa eh. Sa tubig, no? Nilulubog ka eh. So physically, no, sa laman, nililinis ka. At pag ano sa'yo, pag sa'yo, doon na, i-receive mo na yung Holy Spirit. Lilinisin ka naman sa Spirito. Alright? Sa 11, at katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng pagtayo at naghahandog na madalas ng ganyan ding mga hain na hindi makaalis kailanman ng mga kasalanan. No? Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman.
magpakailanman na yon, no, ay umupo sa kanan ng Diyos. Alright, no. So dito, kino-compare lang, no, kino-compare lang na yung mga saserdote dito sa ordinansa sa lupa, no, sa tabernakulo sa lupa, eh naghahandog sila, may schedule, no. Araw-araw sila nakatayo upang mga siwa at taon-taon sila naghahandog sa pamamagitan ng atonement, Day of Atonement, no. Pero si Kristo na sinasabi si Yahusha na isa lamang hain ang hinihandog niya at yun ay magpakailanman na. Sapat na yun, magpakailanman na. After noon ay umupo siya sa kanan ng Diyos, no. So itong umupo sa kanan, no, pareho tong figurative at literal. Alright, na siya ng Diyos. Umupo. Necessary ba na maupo siya sa kanan ng Diyos? No? Yes. Mababasa natin yan sa Psalm 110:1. Sabi niya, sinabi sa akin ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang aking gawing tungtungan mo ang iyong mga away, no? Kung babasahin natin sa 13, no, bakit nesesaryong umupo sa kanan ng Diyos si Yahushua? Bakit? Dahil naghihintay ang Diyos, no? Buhat na ay naghihintay hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga pa. Kasi pangako yun ng Diyos kay Yahushua. Na hanggang magapi niya lahat ng kaaway. Ibig sabihin, mapailalim sa kanya lahat ng bagay, no? Sa kanyang pamumuno, no? So, ibig sabihin, no, may misyon ng si Yahushua. Ano ba ang misyon niya? Meron siyang misyon na dapat gawin habang siya nandito hindi habang siya nandito sa lupa. Pag-akyat niya sa langit, meron pa siyang misyon. Yung pagkaupo niya doon sa kanan ng Diyos, may misyon siyang dapat gawin. Ano yung misyon na yun, no? Mangyayari yung misyon na yun pagbalik niya as hari ng mga hari. Kaya nga siya may title na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. No, hindi Diyos ng mga Diyos. Ang Diyos ng mga Diyos, ang titulo lang nun ay si Abba Yahuwah. Pero siya, ang titulo niya, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Bakit? Dahil sa lupa, lahat ng hari, siya ang magiging hari. Lahat ng Panginoon sa lupa, siya ay magiging Panginoon. No? Mababasa natin yan dito sa unang Korinto 15:23-28. Sabi diyan mga kapatid, datapwat ang bawat isa ay may kanya-kanyang katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. So pagbabalik niya, no? Sa pagbabalik niya, sabi niya dito, kung magkagayoy darating ang wakas, pagbalik niya, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng mga paghahari at lahat ng kapamahalaan at lahat ng kapangyarihan, no? Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ng lahat ng mga kaaway. Sa Psalm 110, verse 1, no? At ang kahuli-huli ay kaaway na kanyang lilipulin ay ang kamatayan, no? Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, natapwat kong sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. So lahat ng mga bagay pinasuko sa kanya maliban sa Diyos Ama. Dahil ang Diyos Ama ang nagpasuko, no, nagsabi ka sa kanya na umupo ka sa aking kanan ha, at ano masabi doon? Umupo ka sa aking kanan, Psalm 110 man. Yan, hanggang lubusang mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway. Sabi dito kung tutuloy natin 'yon, mga kapatid, no. Yan.
sabi dito, at kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya after na ng magapi sila Satanas, no? At yung beast at yung kamatayan. Yung kamatayan kasi yung last na kinatatakutan ng mga tao, ayaw mamatay, no? Kasi ang pangako niya buhay na walang hanggan. So kailangan niyang gapiin yung kamatayan. Alright? Kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin, no? Sabi dito. Kung magkagayoy ay ang anak din naman sa nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Alright, no? So ibig sabihin mga kapatid, no? After ng mission niya, ibabalik niya yon sa Ama. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng glory, lahat ng mga principalities, no? Gagapiin niya, ibabalik, no? Sa ating ginawa ba tayo niyang maging mga banal? Yes. Dahil lahat na nagkapag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang, no? From the word na bagong nilalang, no? For example, kung noon ay addict ka, no? Yung sa video, no? Dito sa ano natin, no? Sa mga nakakapanood, no? Kung dati ay nagbibisyo ka nung na-receive mo na yung grace, no? Sa pamamagitan ni Yahusha, nagbibisyo ka pa din ba hanggang ngayon? Hindi na. Bakit? Dahil yung handog na tinanggap natin ay ginawa tayong banal, no? Sabihin ng banal, malinis. Kapag ka malinis, no? Pinatutunayan lang ng mga gawa natin, no? Ng mga transformation sa buhay natin na talagang totoo ang salita ng Diyos at mabisa nga, no? Tama nga na mabisa ang, ang handog na ginawa ni Kristo. Bakit? No? Kung dati ikaw ay magnanakaw, hindi ka na magnanakaw ngayon, no? Bagamat nagawa mo yun dati, pero nung na-receive mo na yung Holy Spirit, nako-convict ka na eh. No? Binabago ka na ng Diyos, tinatransform ka na ng Diyos. So ibig sabihin, no, hindi naman natin matatanggap si Yahushua kung hindi tayo magsisi sa kasalanan. Eh. Hindi naman pwedeng tinanggap mo siya nang hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo. Ibig sabihin, hindi mo pa siya natanggap. No? So may mali. May mali doon. No? Kung ikaw ay mangangalunya dati, no? At ikaw ay sinasabi mo tinanggap mo si Yahushua, dapat hindi ka na mangangalunya ngayon. Bakit? Dahil pinakabanal ka na nga eh. Yun nga yung benefit ng bagong tipan. Hindi gaya ng tipan ng noon, no? Na hindi nga nakakapagpaalis ng kasalanan yung mga hayop. Ang nakakapagpaalis ng kasalanan sa puso ng tao ay yung anak ng Diyos sa kanyang handog. So yun ang ebidensya, mga kapatid, no? Na tinanggap na natin ng lubos, no? Yung yung kaloob ng Diyos na espiritu niya. Alright. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin sapagkat, no? Pagkasabi niya na ito ang tipang aking gagawin. Ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw niya yon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang at ang kanilang kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. No? So, ibig sabihin, nung tinanggap natin yung tipan, no? Na isulat na yung kautusan ng Diyos sa ating puso at isip. So magmamanifest na ngayon yung obedience is better than sacrifice. Kasi mag-o-obey ka na eh. Nasa heart mo na nga eh. No? With the help pa, may helper pa tayo. Sino? Yung banal na spirito ng Diyos.
At dito, sabi dito, no, ang kanilang kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. No? Tandaan nyo, hindi na yun maaalala. Hindi na yun aalala. No? Pero yung mga gagawin mo na kasalanan ngayon, makikita niya yun. No? Hindi exempted na nung tinanggap mo siya, lahat ng kasalanan mong gagawin pa, hindi na niya maaalala. Alright? So lahat ng mga matututunan natin sa Diyos, hindi naman yung pag tinanggap mo siya, alam mo na lahat eh. So, yun ang tinatawag na working in progress. Pero sa mga bagay na hindi mo pa alam, no? Ignorance ang tawag doon. Nagsisin tayo ignorantly. Pero yung alam mo na, yung mga bagay na yon, pero tuloy ka pa din, willing ka pa din doon, no? Ibig sabihin, no? Nilalagay natin sa kahihiyan ng Diyos. Bakit? Sa paanong paraan natin nilalagay sa kahihiyan ng Diyos? No? Ibig sabihin, no, hindi nagmamanifest yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. No? Iyain ba natin ng Diyos na sasabihin ng mga Gentile, no? Hindi ka naman nagbago. Anong difference? 'Di ba? May sabihin, hindi makapangyarihan ng Diyos mo. Hindi ka kanyang baguhin eh. Nakukuha niyo? No? Ang pangalan ng Diyos is pinag-iingatan ng Diyos yan. Alam niyo po kung bakit? Dahil nung pagbaba ni Moises, no, galing sa Mount Sinai, mga kapatid, nakita niya ang kapatid niyang si Aaron, gumawa ng golden calf. Gusto nang tupukin ng Diyos yung Israel. Gusto niyang ubusin, no? Pero ang sabi ni Moises, ano na lang sasabihin ng mga hintil pag nabalitaan nilang nilabas mo sila sa Ehipto, tapos pagdating dito sa Mount Sinai, mamamatay sila. So ibig sabihin, no, sinasabi yun ni Moises, no, dahil mahalaga ang pangalan ng Diyos na hindi madungisan. Na ang pangalan ng Yahuwah ay hindi madungisan. Bakit? No? Dahil kung magiging tapat ang Diyos, maipakikita sa lahat ng mga hintil na ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay tapat at di nagbabago. Siya ay makapangyarihan sa lahat. No? At siya ay mahabagin na Diyos. Hindi natin dapat dungisan ang pangalan ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating mga gawa. No? At kung saan, sa 18, at kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. No? So ibig sabihin, napapatawad na tayo hindi dahil sa paghahandog ng hayop, kundi dahil sa ating paglapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating punong pari. No? Hindi na tayo napapatawad dahil sa handoro, sa dugo, no? Kundi napapatawad na tayo ni Yahushua, no? Sa kanyang inihandog na. So cover ba 'yon, no? Hindi naman automatic napatawad na lahat ng kasalanan mo at magagagawin mo pa in the future, hindi. Ihihingi mo 'yun ng tawad para malinis ka, no? Nung sinabi ni Kristo ang dugong ito, no, ay dugo ng covenant na nag-aalis ng kasalanan ng tao, no? Patungkol 'yun sa mga kasalanan na bago mo pa nakilala at tinanggap si Kristo. Bago mo pa siya ah, bago ka pumasok sa tipan ng Diyos, no? Lahat ng kasalanan mo nilinis ka na nun. Pero yung future mong gagawin na kasalanan, no? Ignorantly, hopefully, no, wag naman yung willingful tayo sa kasalanan natin, no? Yung mga ignorantly na kasalanan yun, cover yun. Pero kailangan nating ihingi ng tawad sa Diyos. No? Ihihingi natin yun ng tawad sa Panginoon. So, ibig sabihin, no, pag ignorantly nagkasala ka pa, tapos namatay ka bigla, kaya sabi nila na hindi ka pa nakahingi ng ng tawad, di ba? So, pag hindi ka pa nakahingi ng tawad, ibig sabihin, mapupunta ka ng impyerno, mga kapatid, no? Pero sinasabi ng kasulatan, ignorantly, ang Panginoon naghahandog para sa atin, para sa mga nagagawa natin kasalanan ignorantly. Pero yun sa mga hayag na kasalanan na alam mo,
mga kapatid, yun ang ihihingi mo ng tawad sa Diyos. Nakukuha po ninyo. So kapag ka namatay kayo, no, bibigyan naman tayo ng buhay ng Diyos na mahaba pa, no? Kunin ng Diyos. So kapag ka kung Diyos na kunin niya na tayo at tayo ay, for example, naglalakad ka lang mahulugan ka ng kung ano, namatay ka, no? Or ano ka, hindi ka okay sa panahon na yon, hindi ibig sabihin ng impyerno ka na. Ang ibig sabihin lang nun, mga kapatid, no, na hindi ka pa nakahingi ng tawad sa kasalanan. Kung may kasalanan ka nagawa na alam mong kasalanan at ginawa mo ng panahon na yon, no, ihihingi mo yung dapat ng tawad sa Diyos. Pero cover ng grace ng Diyos yung mga ignorantly nating mga kasalanan. Bakit? Dahil naghahandog na si Kristo para sa atin. Naghahandog siya continually. No? Hindi handog na namamatay siya at isahandog niya ulit sarili niya. No? Spiritual na handog yung kanyang inihahandog sa Diyos. Yung kasi ang work ng isang punong pari, mga kapatid. To minister for us. Alright? Kaya mahalaga na i-acknowledge natin na may mga kasalanan tayong nagagawa ignorantly. No? At hindi yun license sa atin na wag mo nang alamin. Ma- Baka naman ah tawag doon, iniisip nyo na wag ko na lang alamin lahat ng bagay para hindi ako magkasala. No. Dapat tayo ay lumalago sa Diyos. Alam naman ng Diyos kung ano yung heart natin eh. Kung sinasadya ba natin na hindi alamin. No. Dahil ang Diyos naman, pagka anak niya, tinutuwid niya. Tinuturuan niya yun. No? Hindi na nanatiling mangmang ang anak ng Diyos. Kaya sa mga spiritual na bagay, hindi tayo nagkukulang. Alright. Kung may mga bagay man tayong aaralin pa sa susunod, no, na patungkol dyan sa mga sinasadya at sinasadyang kasalanan, mga kapatid, no, matadagdagan pa ang ating knowledge. Once ang boses ng Diyos, huwag mo nang patigasin yung iyong puso at sumunod na lang tayo. Alright. So, cover ba yon yung mga kasalanang, may mga kasalanan kasi kapatid na alam mong tama tapos di mo ginawa, no? So mamaya, on the next video pala, i-cover natin yung mga kasalanan na yan. Yung mga willful sin, mga unwillful sin, no? Na nagagawa natin. So sa ngayon, dito muna tayo magtatapos. So, conclusion, mga kapatid, no? Ah, mabisa, higit sa lahat, ang paghahandog na ginawa ng ating Panginoon. Siya ay ating punong pari at pumasok siya, naghandog siya, hindi ng ibang handog kundi ang kanyang sarili. At yon ay isang beses lamang. Hindi na niya uulitin yon. No? Yung next na gagawin na niya is lilipulin na niya ang lahat. Alright? So meron lang tayong chance sa generation natin ng buhay, which is dapat ngayon, hindi bukas. No? Ngayon dapat tayo magsisi, ngayon dapat tayo tumanggap, ngayon dapat tayo pumasok, ngayon dapat tayo humingi, ngayon dapat tayo magpatawad. No? Kasama yan. No? Kasama yan, yung pagpapatawad din natin sa iba. Alright? Dahil tayo yung mga pari din eh. No? Mga, hindi tayo punong pari, pero spiritually, sa spirito naman, wala naman lalaki babae, mga kapatid. Ang angel, no? Hindi naman siya, wala siyang gender na talagang meron. Ang gender kasi natin, nakadepende sa itsura eh. Kung mahaba buhok, o kaya kung sa genitals, no? Ganun kasi ang gender. Pero pag spiritual, tumutukoy yan sa lahat. Tumutukoy yan sa lahat. No? So, ibig sabihin tayo ay mga templo ng Diyos, tayo ay mga pari, templong spiritual na naghahandog sa Diyos ng mga spiritual na handog. So, minamanifest natin ngayon, pinapractice din natin yung ah, forgiveness din sa iba. No? Forgiveness din sa iba. So, ibig sabihin, kung gusto natin mapatawad tayo, magpatawad tayo sa iba. No?
we will reap what we sow. No, kung hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin patawarin ng ating Diyos sa kalangitan. No? Hindi ka makakadaan kay Yahushua. Kasi kay Yahushua pa lang, i-reject ka na eh. Alam na ni Yahushua yung heart mo eh. No? So, that's, yun po yung atin na pag-aralan ngayon, mga kapatid. No? Tayo, ikaw'y banal, no? Sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya tayo ay nagiging banal. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, ang mga kapangyarihan, marami pong salamat sa gabing ito na kami ay natuto muli ng iyong mga salita. Salamat, Ama, dahil sa nag-iisang handog na ginawa ng aming Panginoon ay hindi na namin kinakailangan maghandog ng paulit-ulit patungkol sa kasalanan. Ay na-cover up na lahat ng mga paghahandog patungkol sa kasalanan, Ama. At kami ngayon naghahandog ng mga spiritual na mga paghahandog sa iyo. Kaming maihandog ang aming katawang ito bilang isang handog na mainam at kaaya-aya sa iyong harapan na magamit mo kami maitilihin sa mga mabubuti mong mga gawa. Dahil hindi na kami nabubuhay gaya ng dati, nagkaroon kami ng bagong pag-asa sa pamamagitan ng pagkakabanal mo sa amin, sa pamamagitan ng aming Panginoong Yahushua, na aming punong pari. Hallelujah. Salamat, Ama. At patuloy mo kami samahan sa aming pag-aaral. Gayon na rin, hallelujah, magawa namin lahat ng dapat naming gawain patungkol sa iyo. Salamat po, aming Diyos. Ikaw ang malabalhati, maitaas sa aming mga buhay. Hallelujah. Hanggang sa pangalan namin, Panginoong Yahushua Mashiach. Amen. No? So yun po mga kapatid, yun po muna for now, that tapusin na lang po natin sa susunod itong nakaraan. Itong mga susunod pa. No?